Hello mga viewers! Sa panahon ngayon, ang premarital sex ay talagang nagiging karaniwan sa mga kabataan at hindi na itinuturing bilang malaking issue sa lipunan. Sa kasamaang palad, dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman at mga impormasyon, dumadami ang mga kaso ng hindi planadong pagbubuntis. Madalas ito ay nangyayari sa mga kabataang hindi pa handa sa mga responsibilidad ng pagiging magulang, kaya't nauuwi sa pagpapalaglag ng bata. Kung natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang pagpapalaglag o abortion ay isang kontrobersyal na issue, hindi lamang sa lipunan kundi pati na rin sa medisina. Sa ilang bansa, legal ito at maaari itong isagawa sa ospital, lalo na kung ang buhay ng ina ay nanganganib sa pagpapatuloy ng pagbubuntis. Samantalang sa Pilipinas, ang abortion ay ipinagbabawal sa batas at may tuturing na isang kriminal na krimen, katulad ng pagpatay. Ang simbahan at ang lipunan ay mahigpit din na tumututol sa ganitong gawain. Dahil sa pagiging iligal ng abortion sa bansa, may ilang tao na nagsasagawa nito sa mga hindi legal na paraan, tulad ng pagsundot sa matres ng babae o pag-inom ng mga gamot na pampalaglag. Ang ganito mga pamamaraan ay hindi ligtas at maaari pang magdulot ng mga komplikasyon sa kalusugan ng ina. Naritong ilang mga gamot na kadalasang ginagamit para sa pagpapalaglag ng bata. 1. Misoprostol o Cytotec. Ang misoprostol o mas kilala bilang Cytotec ay isang gamot na orihinal na ginagamit upang gamutin ang ulcer o sakit sa sikmura. Ngunit sa kabila ng gamit nitong medikal, ginagamit din ito ng iba bilang isang paraan upang magpalaglag. Sa ilang bansa, ito ay ginagamit sa mga ospital kasama ng mifepristone para sa ligtas na pagpapalaglag. Sa Pilipinas, hindi ito legal at ang paggamit nito ng walang gabay ng doktor ay delikado at maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. 2. Carboprost o Hemapate. Ang Carboprost o mas kilala bilang Hemapate ay isang gamot na ginagamit sa ilang ospital upang tumigil ang pagbubuntis. Ito ay tinutulok sa katawan ng ina at nagdudulot ng contractions o paghilab ng uterus na nagiging sanhi ng pagkalaglag ng bata. Ang gamot na ito ay ginagamit lamang sa mga medical na settings at hindi ito dapat gamitin ng walang supervision ng doktor. 3. Dinoprotone o Prepidil. Ang dinoprotone ay isang gamot na ginagamit sa mga buntis upang mapabilis ang pagbukas ng cervix o kwelyo ng matris bago manganak. Gayunpaman, ginagamit din ito sa mga kaso ng pagpapalaglag kung saan ito ay inilalagay upang mag-trigger ng panganganak kahit hindi pa ito tamang panahon. Ang ganitong paggamit ng dinoprotone ay maaari ring magdulot ng malubhang epekto sa kalusugan ng ina at sanggol. 4. Mifepristone o Mifeprex. Ang Mifepristone o Mifeprex ay isang gamot na ginagamit upang ihinto ang pagbuo ng mga hormones na kailangan upang mapanatili ang pagbubuntis. Ginagamit ito sa unang 49 na araw ng pagbubuntis at tumutulong upang mapigilan ang patuloy na paglaki ng fetus sa sinapupunan. Minsan, ginagamit ito sa paggamot ng hyperglycemia o mataas na asukal sa dugo sa mga pasyente ng Cushing syndrome. 5. Oxytocin o Pitocin. Ang oxytocin o mas kilala bilang Pitocin ay isang gamot na ginagamit sa mga ospital upang tulungan ang buntis na pumasok sa labor at para makontrol ang pagdudugo pagkatapos manganak. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng pagpapalaglag ng bata kung ginagamit ng walang tamang medikal na gabay, kaya't hindi ito dapat gamitin ng hindi nakasalalay sa doktor. Ang pagpapalaglag ay isang seryosong issue at hindi ligtas gawin, lalo na kung ito ay isinasagawa ng walang gabay ng mga eksperto at doktor. Mahalaga na magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis sa pamamagitan ng tamang birth control tulad ng pills at kondom. Kung ikaw ay naguguluhan o may mga katanungan tungkol sa kalusugan ng iyong reproductive system, huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang doktor upang makakuha ng tamang gabay at impormasyon. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!